Ang silid-pulungan ay parang libingan. Mga dingding na gawa sa kahoy na lawaan, mga upuang katad na mas mahal pa kaysa sa sasakyan ng karamihan, at tanawin ng downtown Manila na sumisigaw ng lumang yaman. Pero hindi ko tinitingnan ang tanawin. Tinititigan ko ang 500 bill sa aking kamay habang umaalis ang aking asawa at binibilang ng aking kapatid ang kanyang milyon-milyon. Ako si Nathaniel Nathan Reyes. 34 taong gulang na ako. At hanggang 20 minuto na lang ang nakaraan, akala ko alam ko na ang aking lugar sa pamilyang ito. Lumalabas na wala pala akong alam kahit ano. Ang abogado, si Gerardo Jerry Macapagal, ay katatapos lang basahin ang testamento ng aking ama. Si Ricardo Rick Reyes, bilyonaryong developer ng real estate, pilantropo, at ang klaseng tao na ang obituary ay sumasakop ng 3 buong pahina sa Philippine Daily Inquirer. Namatay siya 2 linggo na ang nakaraan dahil sa malakas na atake sa puso habang sinusuri ang mga blueprint para sa kanyang pinakabagong proyekto sa Makati. Walang babala, walang paalam, bigla na lang nawala. Ang aking kapatid na si Cameron, hindi si Carlo Reyes, ay nakatanggap ng 2.3 billion na controlling interest sa Reyes Development Corporation, ang penthouse sa Bonifacio Global City, at ang vacation home sa Tagaytay. Ang aking stepmother na si Victoria ay nakatanggap ng 1.2 billion, ang pangunahing estate sa Forbes Park, at habambuhay na upuan sa board ng kumpanya. Kahit ang personal na assistant ng aking ama, isang babaeng nagngangalang Dolores na nagtrabaho sa kanya ng 15 taon, ay nakatanggap ng 100 milyon at buong pensyon. At ako, nakatanggap ako ng isang kulubot na 500 bill sa isang selyadong sobre na may pangalan ko na nakasulat sa natatanging sulat kamay ng aking ama. Ang aking asawang si Jessica ay nakaupo sa tabi ko nang buksan ni Jerry ang sobre na iyon. Naramdaman ko ang pagkakabigkas ng kanyang katawan, narinig ang matalim na paghigop ng hininga, nakita ang pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha mula sa pag-asa hanggang sa pagkasuklam sa loob ng wala pang 1 segundo. "Biro mo ba yan?" sabi niya, malakas ang boses na umalingaw-ngaw sa mga dingding na lawaan. 500? Yan ba ang halaga ng 34 taon bilang anak niya? Tumawa si Carlo. Talagang tumawa. Ang tunog na iyon ay nananatili pa rin sa aking tenga. Mukhang natuklasan na ni Dad kung ano talaga ang halaga mo. "Kapatid," sabi niya habang inaayos ang kanyang Rolex sa pulso. Ang parehong Rolex na ibinigay ni Dad sa kanya noong ika-30 kaarawan niya. Ako, nakatanggap lang ng greeting card noon. Tumayo si Jessica nang napakabilis na kumiskis ang upuan sa sahig. "Matagal ko nang alam na talunan ka, Nathan. Pero ito, nakakahiya talaga." Kinuha niya ang kanyang Louis Vuitton bag, ang isa na ipinag-ipon ko ng 3 buwan para ibigay sa kanya noong Pasko, at nagdire-diretso sa pinto. "Huwag ka nang umuwi. Ipapatawag ko ang aking abogado para sa diborsyo." Sumara ng malakas ang pinto. Si Carlo ay nanatiling natatawa. Si Victoria ay tumitingin sa akin na may halo ng awa at kasiyahan. Si Jerry, ang abogado, ay maingat na umiiwas ng tingin sa sinuman, at ako'y nakaupo lang doon, hawak ang 500 bill, nararamdaman ang bigat ng bawat akala na ginawa ko tungkol sa aking buhay na gumuho sa paligid ko. Pero napansin ko noon, may nakasulat sa bill. Hindi lang ang pirma ng aking ama, bagamat naroon din iyon. May mga numero sa puting espasyo sa paligid ng portrait ni Apolinario Mabini. Isang serye ng digits na halos parang numero ng telepono, pero hindi gaanong. Binuksan ko ang bill. May higit pang mga numero sa likod at may iba pa. Isang salitang nakasulat sa sulat kamay ng aking ama. Alalahanin. Alalahanin ano? Hinaplos ko ng daliri ang tinta, sinusubukang unawain, at doon ko naramdaman. Mas makapalang papel kaysa dapat. Hindi gaanong sapat lang para mapansin kung talagang nagbabayad ka ng pansin. Si Carlo ay naghahanda na ng kanyang mga papeles, nasa telepono na, tumatawag tungkol sa mana niya. Si Victoria ay nag-uusap kay Jerry tungkol sa paglilipat ng ari-arian. Wala nang nagbibigay pansin sa akin. Ang pagkadismaya, anak, na may P500 na mana, hindi na sulit ang oras nila.
Maingat kong itinupi ang bill at inilagay sa aking pitaka. Tumayo ako at lumabas ng silid-pulungan nang walang salitang binitawan kahit kanino. Ang bagay sa pagiging disappointment ng pamilya ay nawawala ka na sa paningin nila paglipas ng panahon. Tinitingnan ka nila ng diretsyo, parang muebles o wallpaper. 34 taon akong naging invisible sa pamilyang Reyes. At napakahusay ko na rito. Sobrang husay na walang napansin nang umalis ako. Kung nakakaintriga sa iyo ang kwentong ito at gusto mong marinig pa ang mga kwento tungkol sa nakatagong katotohanan at lihim ng pamilya, pindutin mo na ang subscribe button ngayon. Mag-comment sa baba kung ano sa tingin mo ang sinusubukang sabihin ng ama ni Nathan sa 500 bill na yon. At ismash ang like button para maabot ng kwentong ito ang iba pang nangangailangan nito. Ngayon, alamin natin kung ano ang susunod. Ang aking apartment ay nasa Quezon City, isang masikip na one-bedroom na lagi ng reklamo ni Jessica. Kulang sa closet space, sabi niya. Hindi tamang barangay. Hindi impressive kapag tinatanong ng mga kaibigan niya sa book club kung saan kami nakatira. 10 taon na akong history teacher sa high school, kumikita ng 650,000 sa isang taon, na disenteng sahod sa Manila, pero hindi pera ng pamilyang Reyes. Hindi pera ng corner office at expense account ni Carlo. Hindi kahit malapit. Si Jessica ay marketing coordinator nang magkakilala kami 7 taon na ang nakaraan. Mukhang iba siya noon, hindi gaanong nakatuon sa status at mas interesado sa tunay kong pagkatao. O baka nabulag lang ako sa nakikita niya talaga. Sa anumang paraan, lalong lumala ang kanyang kasawian sa nakaraang 2 taon. Higit pang reklamo, higit pang paghahambing kay Carlo at sa asawa nitong si Brittany, hindi si Beatrice, at higit pang pahiwatig na dapat humingi ako ng posisyon sa Reyes Development sa aking ama. Hindi ko ginawa. Pagmamataas siguro o katigasan. Malinaw na sinabi sa akin ng aking ama mula noong 18 ako na si Carlo ang tagapagmana, ang may business degree mula sa UP Diliman, ang natural na karisma, ang malupit na instinto sa deals na gumagawa ng milyon-milyon. Ako ang batang mas gusto ang libro kaysa balance sheet, na gustong magturo kaysa mag-develop ng properties, na pumili ng ibang landas. Halos hindi na kami nag-usap ng aking ama sa huling 5 taon. Mga formal na tawag sa telepono sa pista opisyal, maikling pagdalo sa family events, kung saan tinatanong niya kung kumusta ang paaralan, at bibigyan ko ng generic na sagot bago siya makahanap ng dahilan para makipag-usap sa iba pang mas kawili-wili. Akala ko mutual indifference iyon. Mali pala ako. Umupo ako sa aking kitchen table. Inilatag ang 500 bill sa harap ko sa ilalim ng desk lamp. Ang mga numero sa harap ay 8472-291-6753. Ang mga numero sa likod ay 0125589847. At ang salitang iyon ulit, alalahanin. Alalahanin ano? Walang ibinahaging alaala ang aking ama at ako na sulit alalahanin. Nawala siya sa karamihan ng aking pagkabata habang itinatayo ang kanyang imperyo. Hindi nakarating sa aking high school graduation dahil sa business trip sa Singapore. Hindi nakarating sa aking kasal dahil sa last-minute meeting sa Hong Kong na dinaluhan ni Carlo. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang unang set ng numero, idinagdag ang 02 area code. Wala. Disconnected. Sinubukan ko ang iba't ibang area code. Pareho. Sinubukan ko ang pangalawang set. Wala rin. Tinitigan ko ang salitang iyon. Alalahanin ano ang dapat kong alalahanin. At bakit iniwan niya sa akin ang cryptic na mensahe imbes na diretsong ipaliwanag kung ano ang gusto niyang sabihin. Nag-buzz ang aking telepono. Text mula kay Carlo. Hoy bro, walang sama ng loob sa Will ha? May dahilan lagi si Dad. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Binura ko ng walang sagot. Isa pang text, ngayon mula kay Jessica. Nasa bahay ako, kinukuha ko ang magagandang muebles. Pwede mo na itago ang mga IKEA. Ang bahay? Ang binili namin 3 taon na ang nakaraan gamit ang perang ipinahiram ng aking ama para sa down payment. Pera na binabayaran ko ng 20,000 bawat buwan kahit sinabi niyang huwag magmadali. Hindi alam ni Jessica ang mga bayad na iyon. Akala niya regalo iyon. Dapat mas nag-alala ako sa muebles o bahay o diborsyo na malinaw nang nangyayari.
Pero ang iniisip ko lang ay ang 500 bill at sulat kamay ng aking ama. Alalahanin, binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-search. Kasaysayan ng Reyes Development Corporation. Talambuhay ni Ricardo Reyes. Anumang makapagbigay ng clue. Oras ang lumipas. Lumamig ang kape sa mug ko. Nagsimulang tumama ang ulan sa Maynila sa bintana ko. At doon ko nahanap isang artikulo sa pahayagan mula 1987, noong nagsisimula pa lang ang aking ama sa real estate. Ang headline, Local Developer Saves Historic Building from Demolition. Pinag-usapan kung paano binili ni Ricardo Reyes ang lumang bangko sa 847 Escolta na dapat ibagsak. Inayos niya ito, ginawang unang major office complex niya. 847. Escolta, ang unang 3 digits ng numero sa bill. Nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ang Google Maps. Nandyan pa rin ang gusali, ngayon tinatawag na Reyes Plaza. At ang bangko na orihinal na nasa ground floor. First Metro Bank, Branch 012, ang pangalawang set ng numero. Ang 012 ay dapat branch number, pero ang natitira, 5589847. Tinitigan ko ang mga numerong iyon hanggang lumabo. Bigla akong nataranta. Ang aking kaarawan, Mayo 5, 1989, 5589. Pero bakit may 847 sa dulo? Kinuha ko ulit ang 500 bill, tinitingnan ng mabuti ang pirma ng aking ama. Hindi lang pirma iyon, may maliit na dagdag, halos hindi napansin. Box 847, Safety Deposit Box. Iniwan sa akin ng aking ama ang access sa Safety Deposit Box sa First Metro Bank Branch sa Reyes Plaza. Tiningnan ko ang oras. 9:47 p.m. Sarado na ang bangko pero hindi ako makapaghintay. Kinuha ko ang aking jacket, ang 500 bill at lumabas sa ulan ng Maynila. Mukhang iba ang Reyes Plaza sa gabi. Ang glass at steel structure ay nagtataas sa historic facade ng orihinal na bangko, isang deliberate architectural choice na pinilit ng aking ama. Panatilihin ang nakaraan habang itinatayo ang hinaharap, sabi ng isa sa mga artikulo. Tumayo ako sa labas ng revolving doors, basa ang jacket sa ulan, at iniisip kung ano ba talaga ang ginagawa ko. Breaking and entering sa bangko ay hindi matalino, kahit technically pag-aari ng pamilya ko ang gusali. Pero napansin ko, may ilaw sa loob ng branch ng bangko at sa salamin ng pinto, nakikita ko ang may gumagalaw sa loob. Kumatok ako sa pinto, siguro nang mas malakas kaysa dapat. Lumitaw ang isang matandang security guard, mukhang inis hanggang lumapit at nagbago ang ekspresyon. G. Reyes, sabi niya, binuksan ang pinto ng bahagya. Hindi ko inaasahan ang sino mang darating ngayong gabi. Kailangan kong ma-access ang safety deposit box, sabi ko. Alam kong huli na pero urgent. Tiningnan ako ng guard sa mukha sandali, pagkatapos binuksan ng mas malapad ang pinto. Kamukha mo talaga ang iyong ama noong edad mo. Pasok ka. Pasok ka. Ako si Eduardo. 20 taon na akong security dito. Inakay niya ako sa walang tao na lobby ng bangko. Ang yabag namin ay umaling-awngaw sa marmol na sahig. Mabuting tao ang iyong ama, sabi ni Eduardo. Dati pumupunta rito minsan sa gabi para lang maglakad sa orihinal na bahagi ng bangko. Sabi niya, paalala sa kanya kung saan siya nagsimula. Dumating kami sa vault area. Kinuha ni Eduardo ang malaking keyring. Anong box number? 847, sabi ko. Tumaas ang kilay ni Eduardo. Isa iyan sa orihinal na boxes mula noong bangko pa ito. Pinanatili ito ng iyong ama nang i-renovate niya. Pinanatili niyang hiwalay sa regular na safety deposits. Binuksan niya ang vault door at inakay ako sa loob. Linyado ng mga boxes ang dingding, pero diretso si Eduardo sa isa sa likod na sulok. Ang box 847 ay mas malaki kaysa sa iba, mas ornate, malinaw na mula sa ibang panahon. 2 key ang kailangan, sabi ni Eduardo. Akin at sa iyo. May instructions ang iyong ama na kung may darating na magtanong tungkol sa box na ito, tatawagan ko muna ang isang specific number. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hintay, sabi ko. Anong number? Ipinakita sa akin ni Eduardo ang kanyang telepono. Ang number sa security log ay pareho sa digits sa likod ng aking 500 bill. Kaarawan ko iyon, sabi ko ng mahina.
Tiningnan ako ni Eduardo na may pag-unawa. 3 buwan na ang nakaraan nang iseta pito ng iyong ama. Binago niya ang lahat ng access protocols mismo. Sabi niya, kung may darating na may tamang impormasyon, papasukin kahit anong oras. Tumigil siya. Binigay din niya ito sa iyo. Inabot niya sa akin ang isang sobre na dilaw na dahil sa edad, may pangalan ko sa sulat kamay ng aking ama. Pero ang postmark ay mula 1989, taon nang ipinanganak ako. Nanginginig ng husto ang kamay ko na halos hindi ko maipasok ang sulat. Sa loob ay key at isang sheet ng papel. Ang liham ay may petsang Mayo 6, 1989, isang araw pagkatapos kong ipanganak. Nathaniel, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako at napatunayan mong mas matalino ka kaysa sa kapatid mo. Hindi naman mahirap hulaan ang mga numero, pero susuko si Carlo pagkatapos ng unang subok. Lagi niyang ginagawa iyon, isang araw ka pa lang nang isulat ko ito. Natutulog ang iyong ina sa ospital at nakaupo ako sa nursery, nakatingin sa iyo sa salamin. May mata siya ng ina mo, mahinahong kaluluwa, at alam ko noon na hindi ka magiging angkop sa mundong itinatayo ko. 34 taon akong nanood sa iyo habang naging eksakto kang taong inaasahan ko. Mabait, maalalahanin, mas interesado sa pagtuturo ng kasaysayan sa mga bata kaysa gumawa ng milyon-milyon. Wala kang katulad sa akin, Nathaniel. Mas mabuti ka. Si Carlo ang binigyan ng negosyo dahil iyon ang ginawa para sa kanya. Papalpak niya ang Reyes Development sa loob ng 5 taon, pero iyon ang aral niya. Si Victoria ay nakatanggap ng sapat na pera para mapanatili ang pamumuhay na pinakasalan niya ako para rito. Lahat ay nakatanggap ng kailangan nila. Pero ikaw, Nathaniel, nakukuha mo ang deserve mo. Hindi ang kailangan mo, kundi ang kinita mo sa pagiging tanging taong sa pamilyang ito na hindi kailanman humingi sa akin ng anuman. Sa Box 847, makikita mo ang documentation para sa Reyes Holdings LLC, hiwalay na kumpanya na itinatayo ko ng 30 taon. Ganap itong independent mula sa Reyes Development, Real Estate, Investments at Holdings na nagkakahalaga ng humigit kumulang B17 bilyon. Sa iyo lahat. May mga liham din, isa para sa bawat kaarawang hindi ako nakarating, bawat graduation na wala ako, bawat pagkakataon na pinili ko ang trabaho kaysa maging ama mo. Hindi ako humihingi ng tawad. Hindi ko deserve iyon, pero gusto kong malaman mo na nakita kita, Nathaniel. Lagi kitang nakikita. Ang 500 bill na iyon ang unang pera na kinita ko sa real estate, isang pustahan sa isa pang developer na hindi ko kayang kitain sa lumang bangko. Nanalo ako sa pustahan, sinimulan ang aking imperyo, at pinanatili ang bill bilang paalala kung saan ako nagmula. Ngayon sa iyo na. Paalala na minsan, ang pinakamaliit na bagay ay naglalaman ng pinakamalaking halaga. Iyon ka, anak. Maliit sa paningin ng mga tulad ni na Carlo at Victoria, pero mas mahalaga kaysa sa kanilang maiintindihan. Huwag mong sabihin sa kanila hanggang sa 5 taon. Hayaan mong patakbuhin ni Carlo ang kumpanya. Hayaan niyang matuto. Pero kapag nabigo ang Reyes Development at mangyayari iyon, nandyan ka para ayusin ng tama, hindi bilang corporate machine, kundi bilang bagay na may saysay. Pasensya na, hindi ako naging ama na deserve mo, pero ipinagmamalaki ko ang lalaking naging dahil sa akin. Love, Dad. P.S. Ang combination ng box ay kaarawan ng iyong ina. Siya ang tanging taong minahal ko ng higit sa pera. Ikaw ang patunay ng pag-ibig na iyon. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon, binabasa at binabasa ulit ang liham. Tahimik nang umalis si Eduardo. Binigyan ako ng privacy sa vault. Namatay ang aking ina nang 6 ako. Cancer. Halos wala akong naaalala sa kanya. Mga pira-piraso ng init at tawa na parang musika. Hindi na muling nag-asawa ang aking ama hanggang kay Victoria, at malinaw na business arrangement iyon higit sa lahat. Inilagay ko ang kaarawan ng aking ina sa lock ng box. Nag-click ito ng buksan. Sa loob ay mga file. Napakaraming file, property deeds, stock certificates, account information, at sa ilalim niyon, stack ng mga liham na nakatali ng ribbon. 52 liham, isa para sa bawat kaarawang hindi ako nakarating, graduation at major life event. Kinuha ko ang una,
petsa ng aking ika-7 kaarawan. Nathaniel, ngayon 7 taon ka na at hindi ako nakarating sa party mo dahil sa meeting sa Chicago. Sinabi sa akin ni Carlo na tinanong mo kung nasaan ako. Dapat nandun ako. Pasensya na. Ang susunod, aking high school graduation. Pinanood ko ang video na ipinadala ng tiyahin mo. Nagbigay ka ng valedictorian speech. Pinag-usapan mo kung paano nagtuturo ang kasaysayan na maging mas mabuti tayo kaysa dati. Gusto kong tumawag at sabihin kung gaano ako ipinagmamalaki. Hindi ko ginawa, pasensya na. Aking college graduation, pinili mo ang pagtuturo. Akala ni Carlo, sayang ang potensyal mo. Sa tingin ko ikaw ang pinakamatalino sa pamilya natin. Pasensya na hindi ko sinabi sa iyo yon. Aking kasal. Nakilala ko si Jessica ngayon. Maganda siya, pero hindi ko akalaing nakikita niya ang tunay mong pagkatao. Sana mali ako. Pasensya na hindi ako nakarating para ihatid ka sa altar. Liham pagkatapos ng liham, tawad pagkatapos ng tawad, at sa ilalim ng bawat isa, ebidensya na pinapanood ng aking ama ang aking buhay kahit wala siya rito. Report cards na hiniling niya na kopya, mga artikulo na sinulat ko para sa school newspaper, kahit mga larawan na kinunan ng may iba habang nagtuturo ako, pinalaki at may anotasyon sa sulat kamay niya. Magaling siya rito. Natural na guro. Sa ibaba ng box ay final envelope na may petsa 2 linggo bago siya mamatay. Ang huling bagay na sinulat ng aking ama sa akin. Nathaniel, sa ngayon nabasa mo na lahat. Alam mo na ang tungkol sa Reyes Holdings. Nakita mo na ang mga liham na hindi ko na ipadala. 68 na ako at sa wakas naiintindihan ko na mali ang anak na itinayo ko ang imperyo. Sisirain ni Carlo ang Reyes Development, nangyayari na. Masamang deals, mas masahol na partnerships, yabang na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pero hindi niya aaminin na kailangan niya ng tulong. At masyado akong mayabang para tanggalin ang sarili kong anak. Kaya iniiwan ko sa kanya ang kumpanya. At nanonood sa kanyang pagkabigo. Malupit, pero kinakailangan. Kailangan niyang matuto na hindi pareho ang pera at kapangyarihan sa karunungan at karakter. Susubukan ni Victoria na i-contest ang will na ito kapag nalaman niya ang Reyes Holdings. Huwag mong hayaan. Ironclad ang documentation. 3 magkakahiwalay na law firm ang nag-review. Umalis si Jessica kapag akala niya wala kang nakuha. Hayaan mo. Pinakasalan niya ang pangalang Reyes, hindi si Nathaniel Reyes, ang tao. Deserve mo ang mas mabuti. Sa loob ng 5 taon, kapag nawasak na ni Carlo ang kumpanya, gusto kong bilhin mo ito pabalik. Hindi dahil sulit itong isave, kundi dahil ang 2,000 empleyado ay deserve ng leader na talagang nagmamalasakit sa kanila. Gamitin ang Reyes Holdings para gawin ng tama. At Nathaniel, itigil mo ang paghingi ng tawad sa pagiging ikaw. Itigil ang pagpapaliit sa sarili para magkasya sa inaasahan ng iba. Mas mahalaga ka kaysa sa 500 bill na iyon. Lagi ka ng ganoon. Mahal kita, anak. Pasensya na hinintay ko hanggang mamatay ako para sabihin ng maayos. Dad, umupo ako ng malakas sa sahig ng vault, tumutulo ang luha sa mukha ko. Bigla na lang naroon si Eduardo na may box ng tissue mula sa kung saan. Dumating ang iyong ama rito bawat buwan, sabi ni Eduardo ng mahina. Lagi sa ika-5 kaarawan mo. Uupo siya mismo sa kinaroroonan mo ngayon at binabasa ang mga liham. Minsan nagdadagdag siya ng bago. Minsan umuupo lang at umiiyak. Bakit hindi na lang siya nakipag-usap sa akin? Tanong ko. Nabibiyak ang boses. Bakit ganitong elaborate setup? Some shrug si Eduardo. Baka akala niya hindi niya deserve. Baka masyadong nahihiya. O baka alam niyang kung ibibigay niya sa iyo ng buhay pa siya, tatanggi ka dahil sa pride o guilt. Mayabang ka, katulad niya. Pero mabait ka rin na hindi niya naabot. Ginugol ko ang susunod na 4 na oras sa vault na yon, sinusuri ang lahat. Ang Reyes Holdings ay may-ari ng 47 apartment buildings sa 3 rehiyon, lahat pinapanatili bilang affordable housing imbes na luxury developments. May controlling interest sa 6 na kumpanya na nakatuon sa sustainable development. May scholarship funds, community centers, kahit fully operational non-profit na tumutulong sa homeless veterans na makahanap ng tirahan at trabaho.
Itinatag ng aking ama ang pangalawang imperyo sa anino ng una, isang imperyo batay sa pagtulong sa tao imbes na pagsamantalahin sila. At lihim niya itong itinatago sa lahat, kasama sina Carlo at Victoria. Paglabas ko sa Reyes Plaza, sumisikat na ang araw sa Maynila. Inakay ako ni Eduardo sa pinto, nagkamayan at sinabi, "Ipinagmamalaki ka ng iyong ama, pati ako ipinagmamalaki ka kahit halos hindi kita kilala." Umuwi ako sa maliit kong apartment kung saan nilinis na ni Jessica ang lahat ng gusto niya. Wala na ang magandang sofa, pinalitan ng IKEA na binili namin noong college. Wala na ang TV. Kalahati ng kusina na wala, kahit ang magagandang tuwalya na wala. Umupo ako sa murang IKEA couch na yon, kinuha ang telepono at tinawagan ng abogado ng aking ama, si Gerardo Macapagal. "Nathaniel Reyes ito. Kailangan kong mag-schedule ng meeting tungkol sa Reyes Holdings LLC." Matagal na katahimikan, pagkatapos, "Kaya nga, nalaman mo, sabi ng iyong ama na malalaman mo. Sabi rin niya asahan ko ang tawag mo sa madaling araw isang araw pagkatapos ng will reading. Alam niyang gagugulin mo ang buong gabi sa vault na yon." 3 taon na ang nakaraan nang iset up niya ito, pagkatapos ng unang atake sa puso niya. Sabi niya, sapat na ang nasayang niyang oras sa buhay mo at oras na para ayusin. Pero pinapangako niya sa akin na huwag sabihin kahit ano hanggat hindi mo mismo nahanap. Sabi niya, kung ibibigay niya diretso sa'yo, tatanggi ka dahil sa pride o guilt. Pero kung kikita mo sa pag-solve ng puzzle niya, tatanggapin mo. Tumawa ako. Pero lumabas ito na parang hikbi. Talagang manipulative bastard siya, ano? Ang pinakamahusay ay ganoon, sabi ni Jerry. Pero Nathaniel, ginawa niya yon dahil mahal ka niya. Lahat ng nasa mga liham, lahat ng itinayo niya sa Reyes Holdings, para sa'yo lahat. Hindi lang niya alam kung paano sabihin habang buhay pa siya. Nag-schedule kami ng meeting sa susunod na linggo para opisyal na ilipat ang lahat. Binaba ko ang tawag at umupo sa katahimikan ng kalahating walang laman na apartment. Nag-buzz ang telepono ko. Text mula kay Carlo. Board meeting sa susunod na linggo. Ako at si Victoria ay nagre-restructure ng kumpanya. Tinatanggal na ang outdated policies ni Dad. Dapat kumita na sa loob ng 6 na buwan. Ngumiti ako. Binanggit ni Jerry sa email na hinulaan ng aking ama na susubukan ni Carlo na mag-restructure sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng will reading. Mukhang optimistic siya. 1 linggo lang nagawa ni Carlo. Isa pang text mula kay Jessica. Gusto ko rin ng sasakyan. Pwede ka nang mag-commute. Tiningnan ko ang paligid ng apartment ko sa murang muebles na hindi gusto ni Jessica. Sa mga libro na nakalinya sa bawat pader dahil wala akong sapat na shelf space. Sa buhay na itinayo ko na laging mukhang maliit, kulang, disappointing kumpara sa penthouse ni Carlo at aspirations ni Jessica. At na-realize ko, hindi maliit ang buhay na ito. Eksakto itong sukat para sa tunay kong pagkatao. Ang taong nakilala ng aking ama kahit hindi ko pa nakikilala noon. Kinuha ko ang 500 bill at tiningnan ulit. Ang unang perang kinita ng aking ama, ipinamana sa kanyang disappointing na anak na may puzzle na nakakabit. Maliban na hindi ako ang disappointment, hindi kailanman. Mali lang ang laro na nilalaro ko sa buong panahon. Inilagay ko ulit ang bill sa pitaka ko, sa likod ng driver's license ko, kung saan makikita ko araw-araw. Paalala na minsan ang pinakamaliit na mana ay nagdadala ng pinakamalaking halaga. Na ang pasensya at puzzle at pagiging totoo sa sarili ay mas mahalaga kaysa corner office at expense accounts. At namahal ako ng aking ama ng sapat para hayaan akong alamin ito ng mag-isa. 5 taon mula ngayon kapag bangkarote na ang Reyes Development at tumatawag si Carlo para humingi ng tulong, handa na ako. Hindi para magyabang o parusahan, kundi para muling itayo ang mas mabuti. Isang bagay na nagbibigay pugay sa parehong imperyo na itinayo ng aking ama at sa mga values na itinuro ng aking ina. Pero sa ngayon, may pasok ako sa paaralan na ihanda. 32 high school juniors ang naghihintay na turuan ko tungkol sa Rebolusyong Pilipino at hindi ko sila bibiguin dahil iyon talaga si Nathaniel Reyes. Hindi corporate heir o disappointing na anak, kundi guro na nakakaunawa na ang pinakamahalagang mana ay hindi ang maidedeposit sa bangko.
Iyon ang mga nagbabago sa kung sino ka. Tumayo ako, gumawa ng kape sa natitirang coffee maker at sinimulang iplan ang leson. At sa unang pagkakataon sa buhay ko bilang may sapat na gulang, pakiramdam ko eksakto ako sa lugar na dapat kong naroroon. Ang 500 bill ay bumili sa akin ng isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ang katotohanan tungkol sa kung sino ang aking ama, kung sino ako, at bakit mas mahalaga ang dalawang bagay na iyon kaysa sa anumang will reading. Minsan ang pinakamaliit na regalo ay ang pinakamalaking biyaya. Kailangan mo lang ng sapat na pasensya para buksan ito ng tama. Kung naantig sa iyo ang kwentong ito, kung nakaramdam ka na minsan na disappointment sa pamilya mo, o nagtaka kung talagang nakikita ka ng mga taong mahalaga, gawin mo ito para sa akin. I-share ang kwentong ito sa isang taong kailangang marinig ito. Mag-comment tungkol sa isang pagkakataon na natuklasan mong mas mahalaga ka kaysa sa akala ng iba. At mag-subscribe para sa higit pang kwento tungkol sa nakatagong halaga at hindi inaasahang mana. Dahil minsan, ang pinakamalaking yaman ay hindi sinusukat sa milyon-milyon. Sinusukat ito sa mga liham na hindi na ipadala, mga puzzle na maingat na ginawa, at mga ama na mahal ka ng sapat para hayaan kang patunayan ang sarili mo sa sarili mong paraan. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod.